Babae sa babae, hindi magkakaanak. Yan ang sabi at akala nila. Pam, mangarap tayo. Ako si Ayan, pinanganak na babae pero pusong lalaki. Ito si Apple, may wife, babae siya. May 3 kaming anak. Through reciprocal IVF, nabuo ang pamilya namin. Ba't ganon, Lord? Parang may mali. Pero sigurado na po ako, 5 years old pa lang ako, na talagang lalaki ako. Kaninong itlog ang gagamitin? Ang ginamit nyo, yung kay Ayan. Hindi lahat ng babae papayag sa ganon, Apples. Well, siguro po kasi mahal ko po siya. May Magbasa. comment na masakit. Ano ka na ba yun? Baka anak yan ng babae lang. Baka daw, sinalo lang niya yung pagbubuntis ko. Ang sakit nun. What do you want to see? Miss Karen, tingnan niyo po yung ating babies. Ayun! Hello, Venetia! Hi, can I see you? I'm Tita Karen. How old are you? 5 years old. Sige na, You're ka so naman nalabas. cute! Oh my gosh, tignan niyo naman. My Lord! Ang cute! Hello? Ilang months to? 4 months po. 4 months, grabe. Ay, naku, meron ka Oh my gosh! Ang saya naman ito, guys! Oh my God, ang sarap ng twins! Are they, identical twins? Hindi po. Fraternal twins po. Fraternal, so ang ibig sabihin po nun, kambal sila, pero hindi po sila magkamukha. Yes po. Oo, kumbaga iba ang kanilang mukha. Did you want identical twins or? Mas gusto po namin hindi sila magkamukha. Parang may sarili talaga silang identity po. Oh my gosh, anong feeling? Anong feeling? Lagi po namin sinisigurado na balance po. Kasi po yun yung sinasabi, pag kambal daw, possibly magkakaroon ng Selosan. comparison. Nagbe-breastfeed ka pa ba? Until now? Mixed feed na po ako. Mixed feed Opo. na. Oo, ang Hindi hirap po din. kaya. Ang dami Dalawa. trabaho. Lalo na Dalawa ito. Opo. Inaalagaan ko. Inaalagaan mo? Oh my God, ang cute niya. Are you a good ate? Opo. What are their names? Anong pangalan nito, Venetia? This is? Ayon. And this is Avia naman po. Oh, pareho. So, Venetia, Ayon, and Abio. Avio, parang umiikot lang po sa Yes, po. pangalan nila. Ang mga pangalan sa pamilyang ito. Yes po. Oh my God, ang cute! Oh my gosh, nakakamiss magka-baby. O, di ba po? Diba? Nakakamiss. Nakakamiss magka-baby. Oh my Lord, ang taba nila, dear, ha? Ang lalaki nila. Malusog po. I was gonna say. Kahit premature po. Kasi ang feeling ko rin, yung sperm donor po, Amerikano. So, malaki to. Matangkad ba ang sperm donor? Opo. 6 feet, Hindi naman po. Pero parang parating doon. Oo, yun rin yun eh. Halata, malaki buto nila, no? Oh, so cute! Kakaiba ang pamilya ninyo, Ayan and Apples, no? You are a same-sex couple, but you have your own journey. Yes po. Isa po akong trans man. Ever since bata po ako, titingnan ko po ang sarili ko as lalaki. Kahit dinamitan po akong pang-babae, hindi ako masaya. So, tingin ko po talaga sa sarili ko, lalaki ako. That's why I identify myself as trans man po. Na rin po ako, wala na po akong top. Pa-top surgery na rin po ako. Wow, these are very big decisions to make. Ilang taon ka nun nung nagdesisyon ka na kailangan ko na magpa-opera? Actually, pa lang po yan recently. 30 years old po ako. 35 ako ngayon, so that was 5 years po. May anak na po ako nung nag-undergo ako ng top surgery. Pero sigurado na po ako, 5 years old pa lang ako, na talagang lalaki ako. Sabi ko nga po noon parang, ba't ganon, Lord? Di naman po ako, mahal ko si Lord, I follow Him, pero parang sabi ko, Lord, parang may mali. Tapos ngayon ko na lang po na intindihan, siguro ito po yung journey ko. Kailan kayo nagkakilala at paano kayo nagkakilala? 2017 po kami nagkakilala. Destiny nga po kung iisipin. Kasi po, nung una kami nagkita, through a friend po, wala kaming contact sa isa't isa nun. Kasi nga, parehas po kami in relationship nun eh. So, wala lang.
Group of Wala lang, friends group po of yun friends eh. po So, yun. pinakilala lang kami. Tapos naghiwalay kami. Naghiwalay po kami. After 2 months po, somewhere in BGC, nakita ko po siya doon. Tapos sabi ko, oh, yan, ka pala. Tapos simula po noon, ano na po kami. Lumabas na kami. Lumabas Pareho na po kami single nun. So parang even without contact po for 2 months, tapos nung broken-hearted siya, tapos broken-hearted ako, nagkita kami. po kami. Kakabreak niya lang, kakabreak ko lang din. Tapos mula that day, hindi na po kami naghiwalay. But have you ever been in a same-sex relationship, Apples? Hindi po. Hindi po. First time ko po siya. So, ano ang nakita mo kay Ayan that made you cross the boundary? Sabi nga nila. Opo, magandang tanong po yan. Yung una po, yung ugali po niya. Mabuti siyang tao. Kasi sa araw-araw na magkasama po kami, nakikita ko siya kung paano siya magdesisyon. At sobra po yung tulong na binibigay niya sa nakapaligid sa kanya. Tapos pangalawa po, sabi nga, tingnan mo kung paano siya sa magulang niya. Ganon ka din niya itatrato pag asawa ka na niya. Kasi po sobrang mapagmahal po niya sa mother niya. Ilang taon na kayong together? 7 years po. 7 years. At nung nagsama kayo, gusto nyo magkaanak. Ikwento nyo, ngayon may 3 kayong anak. Napaka-unique na situation ito, right? A same-sex couple, a trans man, 3 anak through IVF. Paano yun, Ayan? How did it happen? Actually po, Miss Karen, galing po ako sa 2 4-year-long relationship. So talaga pong gusto kong mag-anak. Kaya lang with them, parang sabi ko, parang kami palang 2 magulo na. Dadagdagan pa namin ng isa. So 3 na kaming magulo. So parang hindi po talaga siya meant to happen by that time. Meron kaming batang kukunin dapat for adoption. Nung nangyari Excuse me ito, po. hindi pa si Apple Hindi sa pa po. partner? Okay. Ako po, kasi po talagang gusto ko ng malaking pamilya. Naabangan ko na. Kinabukasan, tatay na ako. Naabangan ko na. Tapos bigla nag-message, ay binigay sa iba yung bata. Kaliwaan kasi yung gusto. May nag-abot bigla. So hindi po natuloy. Tapos sabi ko, okay, siguro will ni Lord, hindi pa ako para maging tatay. Nung nakilala ko po si Apple, even though 1 year pa lang kami, sinabi ko po sa kanya yung mga intention ko. Na gusto mo ng anak? Gusto ko po ng anak. Gusto ko po ng malaking family. Tinanong ko po siya kung gano'n din yung gusto niya. Ayun po. Pareho po kami kasi po yung relationship namin sobrang kalmado. Kahit po magkaiba kami, hindi po kami nagka-clash. Marunong po kami magbigay sa isa't isa. So, paano nyo dinesisyonan yun, yung unang anak? So, even if you're a trans man, biologically, you have a uterus, Yes po. right? So, yun ang totoo dito. Clinical po ito, no? But you identify as a man. Yes po. So, paano nyo pinag-usapan? Sinabi ko po sa kanya na gusto kong mag-baby, ganito yung magiging proseso, okay ba sa'yo? Pero that would mean you will sacrifice yung part na yung egg mo, wala yung egg mo. Sinabi niya naman po na ako yung magdadala, ako yung bibigay ng buhay. So that's more than a family. So, ikwento mo naman, Apples, ang unang desisyon, kaninong egg, kaninong itlog ang gagamitin? Kasi po, yung sa plano namin po, naging plano na namin na eggs niya, ako yung magdadala. Kasi po, may contribution din naman ako doon. Ako po yung bibigay ng buhay, ako po yung papalaki. So, parang hindi naman po kaso sa akin na walang eggs ko. Kasi anak ko pa din po yun. Hindi lahat ng babae papayag sa ganon, Apples. Well, siguro po kasi mahal ko po siya. And may contribution po. Yun po para sa akin. Pero ang family totoo, po kami. mahal na mahal mo kasi siya. Yes po. Yun. Yun Yes ang po. totoo. Yes po. Na ang gusto mo, ang anak niya. Yes po. Kasi madali naman po parang magkaanak sa iba. Pero pinili ko siya kasi siya yung mahal na mahal ko. Yun nga. When did you move here? Ano po, 5 years ago po. 5 years ago. Hindi pala nakaayos. Oh, dito ang kanila. So, ito ang kanilang studio. Dito sila nagpa-vlog. Ayan. And, tinan mo naman ang mga ano dito. Pangarap. Ang ganda. And,
Tomboy Talks. May ganun talaga. Yes po, sa akin po Opo. yan, sa sarili ko pong page. Oo. And bakit Tomboy Talks? Why is Kasi it po, yun po yung, di ba before the LGBTQIA+, before pagka nagsimula lahat sa tomboy, pag gusto mo ng babae, sinasabi sa'yo, so pag gusto mo ng babae, tomboy ka rin. Tomboy ka Kaya sabi nung ibang babae before, hindi ako tomboy. Hanggang yun ko po, na-identify isa-isa. So yun po yung una naming show, episode kasi, like, Tomboy Starter Pack. Paano nagsimula ang tomboy? Naging Tomboy Starter Pack? yes, Oo. which is nag-trending po talaga din. Oo. And I think it's important lang to make people understand. Yes po. Diba? Oo. Pero ito yung inyong family. Opo, Yes po, Pangarap po is Pangarap. yung family namin and then our pangarap po. I like this. So, ang YouTube nyo, Pangarap. Yes po. Yes po. Oh, galing ah. Hi, families! Welcome back to Pangarap Channel. Anong ginawa nyo? I mean, sa Pilipinas ba to? Sinong nag-research? Opo. Actually, we did it outside Pinas po, pero within Asia lang po. So, we found a clinic po na sobrang taas ng success rate nila. Actually, hindi pa po kami. Na-research na po niya yan na pwede yung eggs niya, tapos ganun nga po yung reciprocal IVF. So, by research po niya yun talaga. Dagdag ko po, ano ba ang ibig sabihin ng reciprocal IVF compared to regular IVF? Okay po. Reciprocal IVF po is pareho kami. So, reciprocate namin sa isa't isa kung ano yung pwede namin i-contribute. So, let's say, for example po, sa kanya, ang may ko-contribute ko is yung eggs. And siya naman po, ang kanyang contribution doon sa buong proseso sa aming anak, siya yung nagbigay ng buhay. Oo. So, ang una niyong baby, you have a girl, Opo, si V, Venetia, and she is mixed, Filipino and Caucasian. Caucasian. So, yung sperm donor na kinuha niyo is Asian and Caucasian nakamix. Ganun ba yun? Apo. May Oo. mix din po siya. So, hindi po siya pure Caucasian. Parang sobrang liit na lang po ng Caucasian niya eh. More of Asian na po siya eh. It's just a frog. Is this a frog? Yeah. So, it's not a monster. Walk like you. She said, ribbit! Yung pong napilan namin sa Yung sperm sa ano? donor, lawyer po yung kanyang parents. So, parang ang kwento niya doon, lumaki siya na parang ano siya may empathy siya sa mga tao sa paligid niya. So, yun po. Tapos yung isa po, parang Yung sa itsura din po, kasi syempre ayaw din po namin malayo sa itsura namin. So, yun. Yung sa hair, yung sa eyes, tinitingnan din po namin. Nagkaroon ka ba, Apples, ng issue with religion or faith? What about your parents? Natanggap ba nila kaagad na you are with a trans man? Na mag-IVF ka? Nung una po siguro hindi sila makapaniwala. Pero naging supportive naman po sila. Kaya wala rin pong naging hirap sa ano namin, sa relasyon namin. So, nung inintroduce mo si Ayan sa parents mo, agad nilang tinanggap nun? Siguro po, merong part na sa loob-loob nila, pero later on po, naging okay din. Oo. So, nag-start na yung reciprocal IVF. Paano ba yun? meron pong injection. So, kailangan talaga hindi ka takot sa karayom kasi parang 12 days po yun na talaga straight injection Every ka day. dito, minsan sa puwet. So, yung first process po would start with me po kasi sa akin yung egg. So, ang dami kong injections. Meron ako mga videos, puro pasayong dito ko. Dito. Dahan. Ang sakit. After 12 days of injection, yun na po yung harvest time. So, kukunin na yung egg sa akin. Pagkakuha ng egg sa akin, preparation si Mommy Apple, meron din po siyang injection. And kinukuha ang egg through our vagina? Yes po. Ganon yun, no? And masakit po ba? Or naka-anesthesia ka ba? Or hindi? Si Karen, nakakatawa nga kasi sabi din ng mother ko nung unang process ko, sabi niya, naaawa ko sa'yo. Gusto mo talagang mag-anak. Kasi yung mga ginawa sa'yo, kasi everyday po, na tuwing pupunta ka doon para injectionan ka, lalagyan ka ng ultrasound na pinapasok sa vagina kasi i-check yung eggs mo. Kasi para sa kanya po napakahirap, no? So pagka-harvest po ng egg, meron po tayong sperm, tapos through laboratory, minimix sila, si egg ko and si sperm, doon po nabubuo yung successful embryo.
Yung embryo na yun po yung ready for transfer. Pero si mommy po, may preparation din. Meron siyang injections, medications, pinapakapal po yung uterus lining niya. So, nung nag-meet na ang sperm at ang egg, Transfer ilineksyon na na po. sa'yo. Yes po. Anong naging pakiramdam mo nun? Pakiramdam ko lang po, inisip ko, positive, kakapit. Puro nakahiga lang po ako nung time na yon para masigurado po talaga. Oo. At nung una mong ultrasound, nakita nyo ang imahe, di ba, ng sanggol. What was that like? Sobrang saya po kasi yung hiniling namin, binigay talaga ni Lord. Yung puro takot ko po, nawala siya na parang isang ganun po. Tapos napalitan ng parang pakiramdam ko ako yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Kasi po yung anak po namin, yung family namin, parang answer ni Lord sa akin na mahal niya ako. Na-touch ako doon. So to those who are judgmental, right? To those who accuse, di ba, this kind of lifestyle, ang naramdaman mo noon is, mahal ako ng Panginoon. Opo. Kasi po parang naiisip ko lagi, di ba, parang through that process, mabubuo ba to? Kasi parang ang dami nagsasabi po na, mali yan, hindi yan okay. Kaya nga po, meron din akong parang anxiety palagi nung nagkakasakit yung first baby namin na, ano nangyayari? Nagkakasakit? Ano ba to? Anong mangyayari? 1,000. Inhale, exhale ka. Hanggang na-overcome ko po. Tapos ngayon may bago na kaming babies. Sabi ko, talagang mahal ako ni Lord. Every time. Magkano ang nagastos nyo sa unang IVF ninyo? Nakaano po kami nun, 1.1 M. 1.1 million. Apo. Malaking pera rin kailangan. Yes po, yes po. Tapos hindi po siya sigurado. Kasi marami pong kaming kilala na nag-fail din. Tapos pag nag-fail, syempre, you have to start over again, another bayad. So, At walang garantiya yun, no? Wala po. Nabayad kang 1.1, ay, hindi na buo, hindi na tuloy. Pwede, hindi ganun. Opo, tama po. Wow! Kaya nga po eh. Did you save for it or... Yes po. I save for it po. Yun po talaga yung... Sabi ko nga po kasi with reciprocal IVF, I did my research. Pero bata pa lang po kasi ako, consistent yung prayer ko. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng anak. Kasi po sobra yung pagmamahal ko sa mother ko. Sabi ko, gusto ko siyang bigyan ng joy. Sabi niya kasi gusto ko magkaapo sa'yo. So parang yun po yung yung buong goal ko sa buhay ko habang lumalaki, mag-aanak ako. Tapos pinipray ko, pero Lord, ayoko magkaroon ng asawa. Ayoko rin mabuntis. Alam ko po yun, sure ako, hindi ako mabubuntis, pero gusto kong magkaanak. Tapos po, through research, nakita ko po yun, may reciprocal IVF. Tapos one try, nangyari po sa amin. So sabi ko nga baka will talaga ni Lord din to share our journey. Aaminin niyo ba kay Venetia na siya ay nanggaling sa isang sperm donor? How will you explain it to her in time? Napag-usapan po namin yan ni Ayan na alam din po namin na pwedeng mangyari yan. Pag po hiningi ni Venetia, ibibigay po namin sa kanya, hindi namin pagkakait. Pero sinisigurado po namin sa kanya na ibibigay po namin lahat ng pagmamahal at hindi po siya maghahanap ng kung ano mang kulang sa kanya. Pero kung dumating po sa time na yon, okay po, open po kami doon. Kasi ano po niya yun, right niya po yun eh. Baby, Because at one point, pag lumaki ang mga bata at natuto about sex, malalaman naman nila you're a trans man. Apo. Aaminin mo ba yun sa mga anak mo? Opo. Right now po, dahan-dahan po, ino-open po namin siya with the LGBT community. Sa paraan po na siya po minsan sa vlog, sinasabi niya, if you're a girl and you want blue, it's okay. If you're a boy and you like pink, that's okay. I like that move, na ino-open mo muna sa community. Apo, Kasi yes pag po. na-open mo sa community, makikita niya there are different types of partners and families. Yes po. Ang nangyari, you had Venetia. Bakit gusto niyo pa ng mga anak? Ngayon, 3 na sila. Apo. Yung pangalawa niyo, kambal. Yes po. Okay, so ilang taon si Venetia nung naisip niyo, gusto ko pa? Itong 4 years old na po siya. Naghanap na po. Ako na po yung naghanap. Na-miss ko po mag-alaga ng baby kasi ang laki na rin po ni B. Sabi ko, mahal, gusto ko na ulit mag-baby tayo.
Tapos, ayun po. Ilan taon ka when you decided on the second child? So 34. Oo nga, 34. tama yun, sa totoo lang. Ang 34 kasi, medyo yung eggs, nag-iiba na siya unti-unti. Pero meron pa, kaya pa. Meron Oo. pa po, pero sobrang konti na talaga niya. So, may haba po yung proseso. Medyo teary-eyed po siya noon. Sabi niya, gusto ko na ng baby. Pero sabi niya, sige, paka-healthy ka lang. Tapos po, ginawa ko ng paraan. Kinontak ko pa rin po yung clinics. Yes. Kasi nga po, medyo strict But sila. did they give you estrogen shots? Yes po, I mean, yes. yun ang tanong ko lang because you're a trans man, you must have been taking testosterone Hindi po. shots. Hindi po, Miss Karen. Okay, and I think that's one of the reasons kaya nakapag-reciprocal IVF ka. Kasi pag tumaas ang testosterone mo, mahirap na hanapan ka ng egg. Yes, lalo na po akong mahirapan. Oo. So, that's the one reason din po. Kaya kahit gusto kong mag-inject, hindi ako nag-i-inject. Oo. Ang nangyari ngayon, you had to look for another sperm donor. Ano nang pinagdesisyon niyan yung dalawa? Yun pa rin po. Caucasian pa rin po. Caucasian na, Opo. pero pure na to. Yes po. Bakit Apples nag-decide na kayo na pure? Parang gusto po namin yung medyo maputi. Sabi po namin, para pag nag-beach kami, di na namin masyadong poproblemahin kung nangitim sila. Okay, paano kayo pumili? Ayan. Pinili po namin yung medyo hindi nalalayo dun sa attributes namin. Which is dark hair. Dark hair po. Okay. Brown eyes. Brown eyes. Oo. Nakita mo? Para sa How was that? Ang nangyari, alam mo ba na twins? Ano po, hindi po. Kasi, nung sa una po kay V, dalawa din po yung nilagay sa akin noon. Pero si V lang po yung tumuloy. Si V lang po yung nabuhay. Ngayon po, dalawa po yung nilagay. And, nagulat kami na nabuo po parehas. Yeah nga. So Opo. twins. It's Twins so hard po. to get Opo. twins. Yes po. Yeah. What was your initial reaction? Gulat na gulat din po kami noon. Twice the blessing. Pinagpipray po namin yung twins. Opo. So, yun po talaga yung gusto namin. Mahirap ba nung nagkakarga ka na ng kambal? Hindi naman po ako masyadong nahirapan. Nung time na first trimester ko, medyo maselan po ako magbuntis noon. Sa amoy, sa pagkain, sa panlasa din po. Pero after naman na po, okay na. Kaya nakabawi po ako sa pagkain noon. Yung una mong pagbubuntis, gumastos kayo ng 1.1 million. Nung twins ang lumabas dito, kinailangan ba na mas malaki ang gastos? Yes po. Yun po yung hindi isang napag-uusapan. Kala ng iba, pag nag-twins ka, mas tipid. Kasi syempre, nag-IVF ka. Nag-IVF ka, tas ang bayad naman, hindi naman doble. Kung twins yan, triplets yan, pareho lang yung bayad. So, sabi ng iba, mas mura yan kasi dalawa. Yung pala, meron siyang risk. Kapag twin pregnancy, high risk si mommy. So, kailangan siya agad ma-hospitalize. So, sa kanya, nangyari 7 months pa lang, nasa hospital na kami. Nagko-contract na po kasi Dito ito. sa Pilipinas? Yes po. Oo. So, ang laki ng ginastos po namin. Halos 3 million po yung ginastos namin dun sa twins kasi na-incubator pa po sila. Matagal din sila sa incubator, tapos dalawa sila. So technically, para sa 3 anak nyo, gumastos kayo ng halos mahigit sa 4 na milyong piso. Both. Mga 5 po. Mga 5 po. 5 milyong piso para sa 3 nyong anak. Opo. Yung iba, ang dami nabubuntis lang. Oo nga po eh. Di ba? Ang bilis po nun sa kanila eh. Minsan, pagising nila, nandun na eh. Di ba? Tapos ayaw nila yung anak nila. Yun nga po eh. Samantalang kami, grabe yung proseso, pinagdadaanan namin para matupad to. So, hindi naging madali also ang pagbubuntis mo. Opo. Nakaranas ka ng postpartum depression. Yes po, Miss. Sa unang pagbubuntis o pangalawa? Sa unang pagbubuntis po, after ko pong manganak noon, hindi ko po kasi alam na Postpartum naranasan ko yun. na po yung postpartum Oo. depression na yun. Kasi kung ano pumapasok sa isip ko, Ano sa yung relasyon po Ano namin, yung mga sintomas nun? mga negative thoughts Oo, po. tulad ng? Inisip ko maghihiwalay din po kami na sabi ko, parang too good to be true. Ang bilis ng pangyayari. 1 year pa lang, nagbuntis na po, nag-anak na po kami.
baka maghiwalay lang po kami. So, hindi ko po Sa broken family mo. Hindi ko po communicate sa kanya. So, nilamon po ako ng negative thoughts ko. Natatakot din po ako na mangyari sa akin yung nangyari sa family ko. Broken family po kasi ako. Ayoko po maranasan yun. Nakakatuwa lang kasi nalagpasan namin yun, na nalaman namin parang andito na kami sa pangalawang baby na okay, PPD pala yun. Tapos nag-vlog kami, may pinost ako na sinabi ko yung hayaan mo, hindi ko na hayaang maramdaman mo ulit kung ano yung naramdaman mo before at kung mangyari man yun, I will make sure masaya, assure kita. Tapos ang dami nag-comment, sabi nila PPD yun, tapos sobrang laki nyo kasi you have each other. Sabi namin, oo nga, no, yung pala yun. Kasi talagang kakapanganak niya lang po noon. Were you suicidal at any point? Hindi naman po, pero parang gusto ko pong i-break yung kung ano yung meron kami noong time na yon. Buti na lang po nag-stay siya sa akin. Kahit di po niya naintindihan ko ano yung mga iniisip ko nun, nag-stay siya, pinaglaban po niya yung relasyon namin. Did you ask for help? Yun nga po, hindi po eh. Kaya po hindi niya ako maintindihan, ina-assure naman po niya ako. Sa pangalawang pagbubuntis mo, did you get postpartum too? Hindi na po. Siguro po kasi mas naging open na rin po ako sa kanya. Mas nako-communicate ko na po yung feelings ko. What do you love most about being a mother? Lahat po eh. Kasi parang lagi na lang ako masaya pag inaalagaan ko sila. Naging happiness ko na rin po yun. Ayun po. So, hindi ka nagtatrabaho ngayon? Hindi po. Full-time po. Kasi dati, you were with Wawawin. Opo. Nasaan ka pa? Showtime ba? Sumali po sa Showtime. Oo. Tapos nag-PBA dancer din po ako. Isipin mo, so talagang professional dancer ka noon. Yes po. And now, you don't want to dance anymore. Hindi na po. Siguro, ang tanong ng marami, ano ang trabaho ni Ayan na isipin mo, napakamahal ng pinagdaanan nyo and you're able to provide well and beyond? Ano po, bata pa lang po ako, talagang subsub na ako sa trabaho. Kasi po yung father ko, stroke patient for a decade. Talagang trabaho ng trabaho. Sobra. What do you do? I'm curious. Nasa nasa trades and imports and also nasa banking industry din po. Nakaranas ka ba, Apples, na na-discriminate yung family mo? You were out, nakita si Ayen, naramdaman mo, teka lang, ba't ganon? They're looking down at us, iba yung pagtrato sa amin. Hindi po eh. Kasi siguro, nakikita nila si Ayan as lalaki talaga. Kaya hindi naman po nangyari yon. At wag po sana mangyari. Kasi alam ko si Ayan, syempre, iba rin po yung magiging reaksyon niya. Syempre, siya rin po yung masasaktan. Parang, hindi na ako, sa asawa ko na lang. Kasi ma-judge yung family namin. Ako po, siguro po may mga times na alam ko yung mga tingin. Parang, ano ka na ba yun? Syempre, baka anak yun ng babae lang. Kasi, ang sakit nun. baka anak lang yan ng babae, tapos sinalul lang nung, di ba usually po, ganun yung kwento. That's why po, na-motivate din akong mag-vlog. Kasi gusto kong spread yung information na pwede kami magkaroon ng pamilya, pwede naming i-pursue yung pamilyang gusto naming buuin. Actually, marami po sa social media mga comment po. Kaya nag-stop na rin ako Ano yung magbasa. comment na masakit? Ayun nga po yung baka daw, sinalo lang niya yung pagbubuntis ko. Na hindi na namin pinapatulan masyado. Kasi parang, more mo patulan, more ka ma-stress. Can you help me? Si Benicia nag-aaral na sa school. Nagkaroon ba kayo ng problem? Actually, yes po. Maganda po yung When tanong. both went as parents? Actually po, nung una kami naghanap ng school nila, kami po yung nag-adjust. Kumbaga, nagsabi po kami sa school na kami po, nagpakilala po kami na we're same-sex couple, we did reciprocal IVF, open po ba sila, natanggapin kami. Ganun po yung ginawa namin proseso. Meron pong school na sinet kami ng schedule with the principal. Tapos nung kinausap po kami, sabi po niya, aware naman kayo na Catholic school to. Sabi ko, yes po. Ano naman po. Tapos sinabi po namin na kami rin naman po, follower kami. Tapos sabi po niya, paano kayo magre-react kung May ibang parents na against sa inyo?
Parang ganun po yung sabi niya. Tapos na ano po ako, na-shock po ako sa question niya. Ako din. Na-shock po ako kasi parang, ang hirap naman agad ng unang tanong. Sabi niya, siguro po, magbabase po kami kung paano po i-handle ng school. Kung sakali po bang may maging against sa amin, ano po ba ang magiging reaction ng school? Yun po. But I hope you didn't enroll her there. Hindi na Hindi po. po. Thank God. Diba? I mean, hindi from po. that alone, the school itself can't offer you the protection and the community and the security that you need. Yes po. Yes po. Yes po. Kaya hindi rin po talaga madali. Pero ano naman po kami, piniprepare namin yung sarili namin kasi, again, bago nga po ito. May mga konserbatibo, alam natin yan sa buong mundo, na there are a lot who look down, right? Not only at your kind of relationship, but even the IVF. Worldwide, meron rin siyang sariling controversy. Anong masasabi niyo sa mga taong yun? Yung controversy po, siguro po parang kailangan din naman po minsan na you have to question para ma-prevent kung ano man yung mga pangit. Pero we have to dig deep din po na maraming natutulungan yung IVF. Hindi lang po kami na nasa LGBT community, even straight couples na hinahihirapan po magkaanak. Tinutupad po nito ng siyensya yung pangarap nila. At imagine yung batang mabubuo sa proseso nito, bibigay mo yung buong mundo. Totoo. Kasi syempre, yung proseso pa lang ang hirap na pag lumabas na yan, grabing pagmamahal ibibigay mo lalo dyan. Kaya dapat kami magpainom nito. Yun na. Marami dyan, they're married, pero hindi naman, they don't love each other, or they have cheating husbands, cheating partners. Apples, in the Philippines, walang same-sex marriage. Gaano kahalaga to sa'yo? Sa akin po, mahalaga po siya sa akin kasi parang bata pa po ako, gusto ko na ikakasal ako eh. Gusto ko yung idea na yon. Kung hindi po siya okay dito sa Pinas, dahil wala pong, parang hindi po tanggap, okay lang po sa akin. Kasi as long as magkasama po kami, okay naman po. And ibibigay rin po niya yung kasal na gusto ko. Yung dream wedding po, pinag-uusapan namin yun. Sabi ko, bibigay ko sa iyo yun. Ano ba dream wedding niya? Sa beach? Beach wedding Yeah. po. Beach wedding yes. po. Sabi ko sa kanya, pagplanuhan mo na as early as now, ano bang gusto mo, i-ready mo na, bibigay ko sa'yo. Hindi man yan tanggapin ng buong Pilipinas, pero what matters is nandun yung mga pamilya natin, mga taong mahal natin. It's a promise to each other and the people we love na tayo na hanggang huli. My gosh, ang swerte mo naman, girl. Totoo po. I would say. Diba? Totoo po. You found your true love, Yes po. destiny, soulmate. Parang too good to be true nga po ito. Kaya minsan, inaano ko yung sarili ko kung totoo ba yung mga nangyayaring ito. How would you describe your family, Ayan? Ano po ba? Makulay. Makulay po. Kasi Rainbow. hindi naman din po lagi siyang one color lang na parang masaya kami. There are times din po na may blues din. Pero what matters po is at the end of the day, pinipili namin yung isa't isa. And we do our best po to learn from our journey para masigurado namin na at the end of it, laging tayo pa rin.